Saganain kayo ng walang hanggang pagpapala ng Ama at manatili ang lahat sa kapayapaan. Ang simbolo ng logo ng Union Espiritista Cristiana de Pilipinas ay inisyal na tumutukoy, binibigyan ng diin ang siyensya, karunungan, at sinusuhayan ito ng pag-ibig at katarungan. Na naglalangkap at magiging matibay na muog ng bawat isang malalakbay kapatagan na makausad, matagpusan ang mga batas na siyang magtuturol sa Kanya sa progreso at reforma ng ako. Mula noong unang panahon ay hangad na ng inyong mga kapatid. Ang karunungan sa maraming mga pangyayaring nagiging palaisipan at paghamon sa pagkilala sa manlilikha. Ngunit ang kamangmangan ang siyang nagtulak sa inyong mga kapatid na tinatawag ninyong mga katutubo. Ang hawiin ang agim ng mga katanungan na hindi ito saggabal sa pananatili ng kamangmangan sa mga nangyayari lalo na sa kanilang buhay at pakikipag-ugnayan sa iba pang mga nilalang na nasa kanilang kapaligiran. Hindi lamang ang kanilang mga sarili ang siyang naging hamon, kundi lalong naging mabangis ang paghamon ng mga kanilang kapaligiran. Na ito ang nagdala sa kanila upang ang karunungang unang binabandila ng inyong kapatiran ay makamit at mahiyag ang tunay na pagiging mapalad at nakakahigit ng mga katangian sa iba't ibang nilalang na kanilang nakakasalamuha. At napatunayan din hanggang sa kasalukuyan na ang karunungan ay hindi makakamit sa mga katitikan ng mga aklat na sinulat ng inyong mga kapatid sa iba't ibang aspeto na binubuo ng kabuhayan. Mga konsepto na siyang nagiging sagwil upang magkaroon ng tagisan ng mga karunungan at hindi nila masala na ang karunungang ito ay humahatak
sa isang batubalaning lalangkap na tinatawag ng pag-ibig sa lahat ng nilikha ng Diyos. Karunungan at kayo ang nakapagpapatunay na sa mga salita na ipinapahayag ng inyong mga tagatangkilik sa abot ng mga pangunawa ng inyong mga kapatid ay ibinabatay sa level ng kanilang kaluluwa. Na kung kayo ay mga epektibong takabakinig ay nananamnamin ninyo at mayroong maiiwang isang butil ng karunungang maiuugnay nyo mula sa bunga ng mga karanasan sa buhay. Kaya ano pa ang hahanapin nyo sa paaralang ito na ang mga kaalaman ay hindi kayo pinipilit na mga magsaliksik sa mga katitikan ng mga kilala ng mga kapatid na nagbuhos ng kanilang panahon at buhay na umiral ang baunang karunungan sa pagkilala sa manlilikha at sa mga kapatid ninyong dinahayag na inyong kahalubilo sa pang-araw-araw na pakikipamuhay. Kaya sa pag-aaral ninyo hanggang sa pagkakataong ito, tinatanong ninyo ang inyong mga sarili at sa magaspang na salita ay tinawag ninyong pasaway o pagwalang bahala. Kayo bilang mag-aaral, ang mga aralin o leksyones na sa inyo ay binababa, ay nauunawaan ninyo at naisasagawa ng may pag-ibig sapagkat kayo ay nakalaya na sa bunga ng aralin ng karunungan sa drama ng inyong buhay. Hanggang ngayon ay nasa bahagi pa kayo ng ikalawang titik ng drama ng buhay. Wala pa kayo sa aksyon. Handito pa kayo sa mga gawaing patuloy na inyong inaani. Ang mga negatibong lakas na likha ng inyong mga kamangmangan sa mga nagdaang panahon ng inyong kabuhayan. Kaya ang karunungang yan ay higit na mahalaga at naisasagawa na bibigyan ng buhay na may pag-ibig sa mga kabiguan, sa inyong mga pagtitiis, sa mga kirot ng karamdamang inyong inaani. Natimbang nyo na ba na sa mga tiisin, sa mga kagulumihanan, sa mga tinatawag nyong suliranin o biyaya na nagaganap ay nakaugnay kayo sa Ama at ang inyong konsensya ay nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa tunay na ako at naiiwan sa inyo ang gintong butil ng mensahe sa negatibong lakas o di karapat-dapat na damdaming hungkak sa pag-ibig na dapat sana maipadama ninyo. Kaya sa pag-aaral ng talapahaman ng buhay ay hindi nasusukat per se ang level o ang talino ng isang ako sa kanyang edukasyon, sa kanyang propesyon, o sa kanyang kalagayan kung hindi ang karunungan ay ang manipulasyon ng mga fenomena
na kanya nang naisasagawa sapagkat nailalagay na niya ang kanyang sarili sa mga tiisin, pagpapakasakit, suliranin ng inyong mga kapatid. Nakikilala nyo na ang malaking bahagi ng inyong pag-unlad ay umiikot sa inyong paggawa, na ang pag-ibig na yan ay pantay-pantay sukdang talikuran mo, ang karangyaan, ang pagmamahal, ang kahalagahan ng mga angkan o miyembro na inyong kinabibilangan, sapagkat ikaw ay taas noon na at handa na ang iyong mga bisig at mga pangyapak sa katatagan upang ikaw ay maging bagong disipulo ng Ama na siyang hinahanap sa kasalukuyan, na kayo ang nakababatid na hungkag at hindi madama ng marami ninyong mga kapatid sa kabila ng katotohanan kayo ay mag-aaral, na patuloy na isinasabog sa inyo ang mga butil ng pag-aaral ng aralin upang ang karunungang niyang sa abot ng iyong pangunawa na makagawa, na ito ay nilalangkapan ng walang pagmamaliw na pag-ibig upang mabigyan ng katarungan ang mga batas na siyang humahadlang sa pagpapatuloy mo ng pag-iral at pamamayagpag at pagbibigay liwanag, na dito umiikot sa kabuuan mo ang siyensya, ang hustisya, at ang amor. Kaya ipag-umanhin sa nalalapit na pag-alala, pagbibigay ng pagpapahalaga bilang isang mananampalataya sa mga ginawa ng anak ng Diyos. Ano nang karunungan na may kahalong pag-ibig nang bibigyan nyo ng katarungan? Ang inyong iiwan upang makahikayat, malamuyot, ang mga damdaming makasarili at sa karunungang kanilang akala ay taglay na. Anong gawaing pang-espiritual at pagpapahalaga na dapat maging timbang ang pisikal at ang moral, na dito ay aalimbukay ang esensya ng tunay na ako, na siyang muling magiging batu-balani na malanghap nila ang kanilang niwawaglit at hindi masamyo na bango ng inyong paaralan. Ang dati bang mga gawain na katulad din ng inyong mga kapatid sa iba't pananampalataya, ang matining ka lang kapurulan ng kaalaman sa pagpapahalaga at pag-alala sa anak ng Diyos? Panatis mo rin ba ang iiral sa inyong paaralan? Anong lakas na fluido
ang iiwi ng bawat isang mananampalataya, hindi lamang ang mga talaytayan, hindi lamang ang bumubuo ng pamunuan, kundi sa kabuuan, sa paaralang ito ay paano mabubuksan ang pinto o lagusan sa pagitan ng universong ito at ang dimensyon na binubuo ng mga batlaya, sapagkat alam ninyo na ang mga batlaya ay iba't iba rin ang kanilang antas, liwanag at bigat ng pananagutan na kailangang maglangkap at maging proteksyon at tanggulan sa pagbabasbas sa hinihingi, lalo pat mabubuo sa alangaang ang damdamin ng sino mang yung mga kapatid na natututo na mayroon ng kaalaman, sapagkat isinasagawa nila ang karunungang may pag-ibig upang mahapit ang tunay na basbas, pagsubaybay sa panahong ito. Kaya bigyan nyo ng panahon ng pagkakaisa. Hindi yung karaniwan na inyo nang nakagisnan at isinasagawa. Kailangan ng isang maliit na butil ng lakas na ito ay magsabog ng matitingkad na rayos na siyang mananatili sa bawat sulok ng kabuuan ng lunduyang ito. Anong paghahanda ang isasagawa sa mga sarili ng mga talaytayan? Sapagkat higit ang pangangailangan ng pakikipag-ugnayan at ang paglilinis ng tunay na ako, na ang mga pahayag na inyong inihanda ay mabibigyan ba ng tunay na bigat upang mapukaw at magsilbing inspirasyon at magawa ninyo na ang bawat isang kapatid na makikipag-aral ay makapag-iwan ng isang paghamon. Hindi sila makakalimot habang sila'y nakaupo na hindi pa sapat ang mga nagaganap sa mga kapatid ninyo sa iba't ibang lunduyan. Maghapon, magdamag, tubig lamang ang kanilang nilalago sa kasabikan ng pag-aaral. Ngunit higit na tumitimo sa kanila, pinapako at dinuduyan sa isang kaaliwan ng sunatang muli nilang naririnig sa mga kerubines at serapines na ibinababa, sapagkat alam ng bawat isa na mula sa maliit na kasapi at hanggang sa pinakamataas na bumubuo ang ibayong paghahanda, sapagkat ang panahon ito ay ang pagsalilong ng bawat isang kaluluwa sa pagpapahalaga, pagkilala na kailangang masamyo ang pag-ibig na mayroong katarungang tinatanggap nila sa mga trahedyang nangyari sa kanilang buhay. Hindi sapat ang maupo, hindi sapat ang makinig kung walang naiiwan
naiiwang isang tuldok upang ang iyong konsensya, ang iyong budhi ay maramdaman mo na ikaw pala ay patuloy sa paglustay, pagwawaldas ng gintong panahon ng pagpapala ng Ama na hanggang sa pagkakataong ito ay meron ka pang lakas ng buhay, may sigla, ngunit ang tatlong simbolo ng kabuuan na lumalangkap sa iyo na piramide ng iyong ako ay hindi makahapit ng tunay na lakas na makatutulong sa iyong mga kapatid sa panahon ng kanilang pakikipag-ugnayan at panawagan. Timbangin ninyo, sapagkat higit na kailangan ang lakas ng pagkakaisa ng inyong mga kangkinang pangkabatlayaan. Hindi lamang ito ang matagpusan, ang pagdiriwang ng mga araw na ito. Hindi lamang na makita ang iyong presensya na ikaw ay nakaupo sa lukmukang iyan at tila baog at hungkag ang iyong damdamin at kaisipan sapagkat tila bistay na hindi maiwan ang karapat-dapat na pinong-pinong pagpapala, lakas na kaya ng iyong ako. Timbangin ninyo, sapagkat dito muli masusukat ang karunungan at pag-ibig ng pagbibigay katarungan ninyo bilang isang bumubuo ng paaralang ito. Tayo ay magpapatuloy ng ating gawain. Meron bang maraming tutulungan? Pagkatapos ng basbas, ay ating ipagpapatuloy ang lantay, walang pagkukunwari, na pagdaloy ng tunay na pag-ibig na mayroong karunungan sa lahat at bawat isang mananampalataya, sa bawat isang bumubuo ng lakas upang kayo ay mahapit at maidantay at maibigay at maglagos sa gusaling ito ang tunay na hangarin ng inyong gawain sa kasalukuyan. Ako ang inyong mamatnubay, Doktor Espiritual.